have just clicked on Play Pod. Tipid lang. At kami muli nagbabalik Dito sa Play Pod! Huwag mo agawan. Sa akin. Welcome natin ang ating guest. Nabawasan po na isa. Imisot ka dun, dali. Napalta na po. Napalta na. Successfully change. Hindi na ka uuwi ka dito. Ano tawag dito? Welcome sa isa na namang umati ka. Boom! Naglalagablab. Yan, inagawan ka na. Inagawan na. Wala na. Tapusin mo na. Okay, to cut. Lalagabla. Pumapangit na episode. Nakakapoging. Nakaka-objectify. Nakaka-objectify. Oo nga, no? Na episode. Nakakapanlait. Nakakapanlait na episode. Pwede ulit tayong mabash dito, no? Mag-comment lang kayo. Tignan natin. Sige lang. Hindi, kaya Keep nga, it coming. actually, tayo mo, kaya yung sa akin, ang nakalagay agad first ay, disclaimer. Disclaimer. Naka Hindi, all pero, caps. naka-all caps. Disclaimer. Itong topic namin na to kasi, more on about sa physical flaws. So, ang disclaimer dito ay, puro as much as possible ito, kinakausap ko kayo as much as possible, ang atake natin, focus tayo internally. Hindi yung sasabihin natin na yung kakilala ko, pangit, pero... Kala ko ba physical, but internal? And then, I mean, yung sa sarili natin. Okay? Yan po, disclaimer, lahat ng opinion namin ay based sa aming experience at hindi sa experience ng iba. At wala kami planong manlait. Di puro pula lang. Oo. Kung kayo ay matatamaan ng mga examples namin, ay baka kailangan yung tumingin sa salamin. Salamin. Yan. Kasi ito ay na-trigger na naman to. Isa na naman tong We Read It from Reddit episode. Open ko lang yung link. Ito ay nakita ni Heki at sinuggest niya at napakagandang suggestion na to. Ang nag-post ay si Adventurous Bad 388 2 days ago. Yan. Makikita to sa Ask PH. Anong tawag nga sa gano'n? Reddit page? Subreddit. Subreddit siya? Or yun na yung subreddit, yung Ask PH? Yun na yun. Yan. Subreddit Ask PH. Yan may credits kami So, ang tanong niya dito, when did you realize that you are not pogi/pretty or attractive? Yun. So, focus natin dito medyo on physical. Pero, ang gusto talaga namin parating dito sa message na itong na to, ng episode na to, is yung how can we embrace yung mga physical flaws natin. Ako, Sana yun ang maparating natin. Masasabi ko lang. Mm. Sigurado din naman ako na hindi rin naman attractive ang mga ugali namin. Yan. Kaya nga sabi ko, Nandamay focus pa. tayo sa physical traits Nandamay pa Kasi baka pag sinama pa natin yung characters, baka lalo na. Anong tawag dito? Basa tayo ng ilang comments. Yan. Ito galing kay False Ad 7098. Bata pa, pero na-realize ko rin na meron laging chance na mapa-involve ang babae. Ano daw? Babae, parang babae. Nagsasabi sa kanya, pangit siya? Tama ba? Ito ba din nga ng profile picture? Hindi, yan. Reddit siya, puro anonymous yan. Puro anonymous. Ito, sabi niya, very rare magkaroon ng admirer. So walang nagkaka-crush sa kanya. Mahaba to wag to. Nasaan yun? Bata pa lang ako, pero okay lang, masaya naman na ako sa buhay ko kahit di ako maganda. Ano yun? Yung mga comment na, okay na sana maganda ka kaso mataba ka at di maganda ngipin mo. Parang kahit ano palang suot at confident mo sa mata ng iba, sayang ka pa din kasi mas maganda ka daw pag papayat ka onti. No chats, post only. Galing yun kay no chats, post only. Nasaan yung gusto ko yung kay yung example. Ito, nung elementary, ito galing kay LM Pizza. Nung elementary, nung grade 6 ako, tapos nalaman ng classmate ko,
Sinabi niya sa crush ko, ang sagot ba naman, yak kadiri. Puta na. Ay, siya nagsulat doon. Puta na, nasa side ako nung time na yun. And rinig na rinig ko. Di ko talaga makalimutan yun. Ay, iba pala yun. Saan na yun? Ito. Galing kay OG1. Noong elementary, may nag-nominate sa akin bilang escort. Tapos nagtawanan yung buong room. Ay, iba pa pala to. Lah, dami. Muse siya doon, hindi escort eh. Marami na nag-post. Compared to my friends, not a lot of people confess to me. I'm now in a relationship, so it all works well. Yun. Okay, dami pa. Last, random. Tung. Yan. Nung nasa work call ako, galing to kay Commander Blast, nung nasa work call ako, habang hinihintay namin yung TL namin to join the call, naglaro kami ng jojowain o trotropahin. Doon nung ako na may nagsabi ng yak sa background when someone said jojowain. Etiquette naman, oh. Etiquette naman, oh. Hindi napigilan Hindi yung yak. napigilan ang comment. Yun. Ako kaya ayoko pumunta ng palengke minsan. Alam ko na saan papunta. kasi tanggap ko na hindi naman ako pogi. Pero pag nasa palengke ka, pogi, bilhin na. Daming sinungaling. Buset. Pero, nung bata pa kayo, may concept na kayo nito. May concept na kayo ng pogi at maganda nung bata kayo. As in, yung, halimbawa, sabihin natin elementary days, grade 1. Alam ko nang ginagago ko ng mga kaibigan ng nanay ko eh. Pogi-pogi naman. Alam ko na yung tono pa lang nila eh. Tinatarantado nila ako. May moment naman. Like, baka players yan. Shout out, tita. May one time, ito naman, working na kami ni AJ. Naglalakad kami sa gabi sa Batangas. Si AJ sinisit sa tanong. Yung wordings mo eh. Ano yung... Ang opinion ng bawat isa ay kanya-kanya. Anong nangyari? Wala, si AJ, diretso lang. Ano ba? Hindi kayo naka 1.5 doon sa Pinalalala mo eh. Again, ang opinion ng isa, hindi yung opinion ng lahat. Aray ko. Bakit mo alam ang presyo? Nabasa ko lang yung update na May list. guide list na the price list. Ba't ka nagtingin? Nabasa ko lang. Ba't ka nga Hindi na? ako nagtingin, nabasa ko lang. Paano mo nakita? Sige. Nandun ka, no? Yeah, isesend ko sa'yo. Tigil na natin. Ayun, yun nga, meron na tayo. Bata pa lang may concept na tayo ng maganda at pogi. Sa drawing. So, meron na rin tayong concept Hindi, tama, ng isipin mo pangit. sa drawing pa lang, alam mong, di ba mga bata tayo nagdo-drawing tayo. Kita mo naman kung alin ang maganda. pasado sa'yo. So sa itsura. May idea ka na kung Meron na. anong maganda at hindi. Ako tanda ko yung crush ko nung grade 1. Oh, yan. Nagkaka-crush na eh, no? Na-realize ko, Na? siguro mga grade 6 na, yung mga nagiging crush ko, wala sa kulay. Ano mo sabihin? I mean, may maputi, may kulay, May kulay, may Sige, transparent. tuloy. May transparent. May ganyan. May maputi, may 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 transparent. kulay. ayaw sabihin. Hindi, may kayo manggi. May transparent. May transparent. May transparent. Invisible. may ghost friend. Hindi, yun lang napansin ko na siguro hindi ako Hindi nung sila bata, nakaka-crush sa'yo. Hindi ako sa color nagbe-base. Parang siguro nakikita ko lang yung character niya nung syempre may mukha. Iba na pala to ng bata talaga. Ang inisip ko, paano to naging bully nung high school? Pero nung mga bata pa kayo, meron na kayong sa sarili nyo na parang Nandidiri sa akin? hindi, yung Madami. yung tingin nyo sa sarili, yung tingin nyo lang sa sarili nyo nung bata kayo, alam nyo ba na pogi kayo or ramdam yung pangit kayo? Ako alam ko kung... Kasi Ang hirap mag-moderate dito sa topic na to. Para kung nasabi na pangit tayo, pangit Hindi, ka, ako alam ko pangit ako kasi... Hirap mag-moderate. Ako alam ko pangit ako kasi nung pinanganak ako, sabi ng nanay ko para daw akong unggoy.
Nag-evolve. Kasi, sobra Malangit nawa. Sobra daw akong balbon. Oo, totoo. Nawala lang yung pagkabalbon ko daw. Teka. No, walang buntot. Wala. No, nawala daw yung pagkabalbon ko nung uminom na daw ng gatas. Ganun pala yun. Pero nung elementary pa lang ako nagtataka na kung bakit may buko ako sa tiyan. Sabi ko, elementary pa lang, meron na ako. Kaya tingin ko, Hindi ka naman batik. Hindi kayo email address nyo. Hindi, tricolor yan siya. Pero yun. Baka super science si Heiki. Oo nga. Baka Hindi, si Goku nung pinanganak, wala rin buntot. Ay, pinutol ba yun? pinutol ang buntot. Ikaw, Arvin, meron ka ng Pogi yung yan. sa sarili Pogi mo. yan. Anong ramdam mo sa sarili mo nung bata ka? Tripan nga ako. Hindi, kaya Nino. anong ibig mo sabihin? Parang bully, yun na nabully. ramdam, kumbaga sa personally, ikaw, tingin mo sa sarili mo nung bata ka? Hindi, kasi pwedeng parang papasok to dun sa ibang topic self-talk. Na parang ikaw lang nag-iisip na pangit ka, pero para pala dun sa mga tita mo, is ano ka talaga. Tinutulungan nga Cute siya. ka pala talaga. Yung tono kasi sarcastic So, parang, ano ba? Pogi! Ganun. Ang pogi-pogi! Ang pogi na rin. Pagkakapogi. Ayun. Ganun ang tunog ko kay Totoy, pero pogi naman si Totoy. Nung bata ka. Pero. Binawi Buti hindi nakikinig siya to. Ayaw kapatid nito. Anong tawag dito? Pero yung mga bata tayo, saan kaya natin nakuha yun? Yung standards natin. Steve, hindi ba, hindi ba... Sa panonood natin ng TV. Sa TV, no? Parang media yung main natin nun Baka naman hindi flaws yung gustong sabihin ko, di insecurity. Para, kumbaga, mali yung notion, okay lang. Insecurities ang gagawin natin. Hindi kasi... Hindi. Yun Insecure ka lang, pero ito, totoong safety, pangit ako. yun nga yun. Parang, kaya ang approach ko talaga dito is... Yung flow ka sa insecurity, parang... may overlap siya, pero iba pa rin. Iba nga. Hirap Kasi i-describe katulad ko na rin, may flaws ka, pero... Dental floss. Ano lang, kumbaga, may flaws ka, di ba, Dental mamimigay ka. Hindi, yung flaws mo, parang tanggap mo siya. Pagka... Dapat aware ka na mali yun? Ang magiging difference ng flow at insecurity kung yung acceptance mo doon sa bagay na yun. Yun nga Parang pag insecurity kasi, hindi mo ma-accept pag insecure ka. Insecure ka, mataba ka, or tanggap mo na mataba ka. Pero may insecurities din ako, natanggap ko Ganun. Gets mo? Halimbawa ako, lagi akong nakakap. Kasi alam ko na insecure ako sa taas ng noo ko. Pero tanggap ko siya. Lalong Hindi kayang pag-usapan. Steve, lalo nakaka-trigger yan. Kasi mainit sa ulo yung cup. Kaya nga, di pinanindigan ko. Ready na ako malagas talaga. Diyan na siya. Iyon, parang, hindi, kaya nga dun sa, tawag dito, disclaimer, inano ko na focus tayo sa sarili natin. Kasi ito yung physical talaga namin. Na tingin ko, tingin ko, pangit sa akin to. Na kung papakinggan nyo yung buong episode, may papupuntahan naman yung discussion na maganda. Sana. Kung wala, yun, pangit nga kami. Pero yun nga, dun sa balik tayo sa parang kung sino ba nag-set ng standards ng pangit at maganda nung bata tayo. Media. Media lang ba? Or pati parents ba? Or friends natin? Hindi ba? Nag-set din sa kanila, media siguro. Media lang din. So, Kung media? ano nakikita, siguro. Sino nag-set sa media? Sila. Hindi yung mga kapitalista. Para kasi ko kung wala ba talaga, kasi kung ang sa akin, gusto kong i-trace na kung baga, ang argument ko kasi, meron talagang maganda at meron talagang hindi masyadong maganda. Ba't hindi masyado lang? Na parang, hindi wala siya sa may nag-set Kasi kung iisipin mo, okay, sabihin natin media yung nagpakalat talaga, pero saan nanggaling yung sa media? Saan nag-start yun na ito yung maganda? Ito yung... May mga nabasa ako na more on related sa... paano ba yan? Sino nga ba yan? Si Carl. Basta parang kung ano yung usual mong nakikita. Kumbaga halimbawa ay
kung pangit man siya pakinggan, pero kung maiksi yung buhok ng nanay mo. Kasi gano'n din yun sa lalaki. Kung ano yung nagiging gupit ng ama. Kung ano yung gupit yung ama, yun yung nagiging gupit parents, ng anak. Parang parents. More on kasi, syempre, kung lalaki ka, sino ba role model mo? Sino ba ang unang nakikita mo? Sino ba? Unless ikaw yung tipo ng bata na gala, na nasa kalye ka, na maaga ka ma-expose sa iba't ibang klase ng tao. Pero pag usually yung mga sheltered kids, yung beauty standards nila, yung nakikita nila. Oo nga, no? Kasi, for me kasi yun yung nabasa ko na parang yun yung isang, kung paano na-develop yung standard ng isang tao. Hindi lang sa beauty o sa ano. Kung saan siya na-expose. Oo. Parang, may mga concept na ganyan sa mga napapanood ko sa movie. Na parang halimbawa, concept lang naman siya, na pag yung anak wala siyang exposure sa media, ang usually na nakikita niya attractive para sa kanya is yung hawig ng nanay niya. Yung ugali, yung pananamit, or yun, parang nanay niya, dun siya na-attract kasi dun siya na-expose. Gano'ng kabata ba ang pinag-uusapan natin na ano yung... mga elementary. Elementary, parang kasi ang harsh ng mga bata Ewan ko dun sa kinalakihan niya. Harsh yung mga bata sa school namin dati. Kasi pag may... Saka ba pumasok? Lasal yan, loyal yan. Loyal award yan. Loyalty award. Laging nabubuli mga may itim sa amin May hindi. Pero harsh talaga ang mga bata. Wala pa filter mga yan Hindi, pero kasi nga, yun, nasa... Pang etiquette. Oo, wala pa. Kung may itim ka, parang mabubuli ka. Teacher, iihi ako. Saka may kaklase kami tawag germs. Putangin. Germs. Ano ka matapos sa school year? Ano bang pangalan niya? Herman? Nga, may Kuya Germs tayo nung time na yun. Okay pa si Kuya Germs noon. Siyempre, pag lagi ang tawag sa kanya, nabibuild up sa ibang mga bata, germs nga to. Nilalayuan na siya. Diba? Mga harsh nga yung mga bata. Plus dito nga sa atin sa lalo sa siguro sa Southeast Asia, mataas ang pagtingin natin sa maputi. Kaya yung dala yan ng colonialism. Di ba ganun din naman sa ibang bansa, yung mga European, ang gusto naman nila tan. Tan. Yun. Pero ngayon nagbabago ano yung na. kakaiba? Dati lang naman yung... Hirap tuloy, no? Parang kung ano yung kakaiba yun naman ng attractive. Hindi naman, pero ang feeling ko kasi doon, kung ano yung, parang bago kasi sa paningin. Parang eventually, as yung developmental stage mo, yung mga idol mo, syempre yung nakikita usually. And then, magbabago siya once na-expose ka sa mga iba pang bagay. Doon mo malalaman kung ano talaga ngayon yung gusto mo. Kasi may proper mental development ka na kung ano talaga yung gusto mo. Kaya kailangan ng guidance ng teens. Kasi madali silang influensya ng, kumbaga may magsabi lang na, uy, ito yung masarap para sa'yo. Hindi mo pa naman natitikman yung ibang dish. Masarap na yan. So, papasok nga sa media. Media pinakamalakas. Media yung pinaka lalo na for social exposure. media, oo. Pero yung siguro yung yung parang core values. Saan ka na-develop o yung pinakaunang naka-impluwensya. Siyempre yung immediate surrounding lagi yan. Lalo ngayon, ang panahon ngayon, so ang social media andyan, tapos ang mga parents minsan di na nababantayan yung kung ano yung nakikita ng mga bata sa social internet, media. no? Ang daming hindi ba para kasing mahirap siyang mabago. I mean, kalaban mo lalo na halimbawa ngayon sa lagay na natin ngayon, mahirap nang mabago yung idea na ito yung maganda o yung mabago yung standards. Ang kalaban mo kasi din dyan, yung mga kapitalista. Kasi titirahin mo yung product nila. Ang pinopromote nila, kunwari, yung pagpapaputi. Ang kumbaga dati, di ba, parang pag maputi ka, maganda ka. Hindi, pero ngayon medyo nag-shift na sila Dati nga. Oo. Yun pero, kahit nag-shift na sila ngayon, sila pa na nagdidikta ng kung ano yung maganda. At saka anong tawag dito? Kahit pa, sabihin na natin, idikta nila na ito na yung maganda ngayon. Hindi na nila yun mababago yung sa atin na idea natin ng maganda at pangit, pogi at attractive at hindi maganda.
Ayoko kasing gamitin yung maganda lang eh. Attractive at hindi attractive. Parang hindi na nila tayo, parang naka-ingrained na sa atin. May concept na tayo, may standards na tayo na ito yung attractive sa akin. Meron sa atin na alam natin universal na, ito maganda to. Oo, yun. Di ba? Parang meron na tayong idea na ito yung universal eh. Na ito pangit to. Pag sinabi, halimbawa, example lang, halimbawa, pag sinabihan ka na, mag-name ka ng poging lalaki, meron kang masasabi na tayo lahat mag-a-agree na pogi yun. Meron. Sino nga yun? Hindi. Yung isa, yung patay na. Rene. Buti na lang, wala kang mic. Meron. Kasi parang, iba na. Si Rene Requestas ba yun? Yun, kinapitalize niya yung pagiging pangit niya eh. Mm-hmm. Kasi nasa comedy naman eh. Oo. Pero yun nga, alam mo yun na pag nakita ng lahat, alam din naman niya eh na pangit siya. Oo, diba? Siya tapos, personally, alam niya ng na lahat kapag pangit siya. tumingin ka kay Ding Dong Dantes. Pogi yun. Oo. Alam eh, diba? may universal standard na siya na kahit pa i-convince tayo ngayon na hindi, dapat attractive din sa'yo to. Attractive din dapat sa'yo to. Hindi na eh. Parang ang hirap eh. Kumbaga kahit, yung respect nandun. Parang ang hirap ng i-unlearn. Yung respect nandun na hindi ko siya i-judge based sa looks niya. Pero the reality is, meron na talagang standard ng attractive at hindi attractive. Pero merong mga preferences na, gusto ko to malaman. Oo, may ganun din. Mas gusto ko. May kanya-kanyang tipo din. Pero yun nga, meron nga talagang universal na, pag ito, alam natin lahat, pogi to. Papaisip tuloy ako kung, baka kasi maliit na grupo lang tayo, 5 lang tayo eh. Puro lalaki pa. Oo, baka mamaya, iba-iba naman nga talaga. Iba-iba rin yung... Ang attractive. Kasi yung iba gusto ko ay straight long hair. Yung iba gusto short hair. Ako, may nakasama. Yung iba kulot. May nakasama ako. May nakasama tayo. Tahimik ka, Eric. May nakasama tayo dating nung mapapaltang ka. May ang tawag doon? Nung basta wedding, yung photographer na kasama ko sa bride. Maboka siya eh. Sinasabi niya na ang preference niya sa babae, malaman. Kumbaga nasa chubby type. Anong tingin yung mas malapit sa katotohanan? Pangit. Kanya-kanya. Hindi, wala talagang universal standard. Meron. Pero kumbaga, dapat iba't iba rin yung tipo. Alam yun ng pangit na pangit siya. Sure. Kumbaga kahit yung pangit, may standard siya ng pangit at katulad maganda. yung sa Silver Toast, di ba? Yung... Ano na naman yan, Bobby? Yung kanta. Parokya. Wala lang. Tungkol sa pangit eh. Na... Sige, since pag-usapan na natin yung Silver Toast. about universal standards. Ano ba yung usual na sinasabi na pangit? Parang mababash tayo sa segment na. Ay, di ko alam yan. Di ko alam yan. Hindi, ako. Ito nga, based lang ulit ako sa sarili ko. Dito sa atin, dito sa Pinoy, sa mga matatanda. Dito sa Pinoy. Pag mataba. Ayan. Ako yun? Personally, ako sa sarili ko. Hindi, tsaka mapapansin mo yan pag nakita kayo ng tiyahin mo, tumataba kayo na, o kaya ang pabayaan. Sasabihin, yung anak mo napabayaan sa kusina. Pero may mga mahilig sa matataba eh. Meron. Pero sa culture ng Pinoy, lagi may comment lalo mga matatanda, may comment na ganyan. I-disclaimer ko lang ulit puputulin ko. Pero disclaimer lang, ina-acknowledge namin na hindi dapat gano'n na sinasabi natin pangit ang mataba, pangit ang maitim, pangit ang ganto, ganyan. Tawag dito, hindi dapat yun sinasabi. Pero sasabihin namin dito. hindi kasi yun ang topic kasi is ano examples yung usual ano example. yung usual na sinasabi nila pangit dito sa atin pag maitim yung maitim. Hindi, pero may mataba. may mga kilala din ako na napapangitan sila sa maputi naman. Meron. Pero minority yun. Minority. Hindi, oo nga, pero ang sa akin kasi meron nga. So, hindi, ang point ko lang kasi dyan is kung standard at standard lang, parang sa lahat ng bagay, personal yan. Wala namang across the board na... So, walang universal. Hindi. I mean, pwede mong
pwede mong masabi general, hindi universal. In Generally, generally. parang Majority. Yung parang example ni Heki kanina, kunwari si Ding Dong Dantes, meron pa rin napapangitan sa kanya. Kasi alam mo, sa Pangit pala yun. yung sabi ko na ayaw sa Lahat maputi. pala piolo. Yolo nga palang Ang sa kanya, paliwanag niya sa akin, ayaw niya ng partner na maputi. Hindi siya attracted sa ganun. Pero nagigets niya yung idea na pag maputi ka, makinis, parang may ganun. Yung mga attributes ng white. So yun, nagigets naman niya yun. Yun nga lang rough siya. Pero ano ako sa ano ng Pinoy, parang ang galing din dumiskarte ng Pilipino na yung kailangan presentable ka, kailangan malinis ka, kahit parang sa ano lang para Kahit cover up. hindi ka sobrang pangit. Kahit Hindi ka sobrang pangit. malinis ka sa katawan. Alam mo kung paano, kahit madumi ka marunong kang magdala. madumi ka sa kalikasan. Padura-dura ka sa labas. Pero malinis ka sa sarili. Kaya tingin ko, kaya natututunan, pinupula ka ng magulang mo. Kaya ginagawa mo na paraan. Mag-bis-bis ka naman. Ano pang yung di ba yung tawag dito? Yun nga, nabanggit mo kanina yung maganda kapag makinis. May ganun tayong stereotype ako. Kasi ako, nung high school ako, talagang todo lagay ako sa mukha kasi nagkaka-pimples ako. Kahit nga ngayon eh. Pero kung Kumbaga, mas gusto ko sana, mas makinis. Kung gano'n naman, ang sa nabasa ko, explanation dyan, good trait na makinis. Kasi kung ma-pimple ka, ibig sabihin medyo... Hindi ka healthy. Oo, parang gano'n. May... Sobrang sa oil. Sa ano kasi, sa attraction, may malaking factor dyan yung subconsciously is genes. Kumbaga, kaya ka na-attract sa ganun. Gusto mo, maganda yung trait na may ipasa mo o kaya yung magiging offspring mo. Yun yung parang unconsciously decision na isa sa mga nagagawa ng potential parents. Pang-upgrade ng lahi. Oo. Lahi. Parang, hindi kahit naman sa Animal Kingdom o sa mga Laging lamang. hindi lang tao. Oo nga, no? Kahit Kasi sa flowers. Kahit sa mga spiders kasi dapat Hindi ka sa mga birds, 'di ba, mas yung pagandahan mas ng maganda ang kumbaga nakikita na mas maganda o mas mahaba yung balahibo. sa mga Yun, peacock. may standard din sila somehow. Pero yung penguins nga materialistic pagandahan ng Yung pebbles. pagandahan ng gift. Oo. Na pebble. mga animal din naman tayo ayun nga, pero kumbaga Balagi ka nang dadamay. Hindi ka ba animal? hayop ka. Ano yan, Eric? Ano yan? Hindi, ayun. So, parang hindi, ang tao nakakapagsalita lang, may social media. Pero hindi natin alam, baka ang animals merong some sort of ganun din. Pumipili din pala sila. Oo, may standards din pala sila. Hindi, napili talaga sila. Parang siguro ingrained, hindi ko ma-explain. Then tsaka lalo dun, mas ang survivability dun Siguro parang instinct o something. Hindi kasi May pasa katulad nung siguro sa itsura sa hayop, makikita nila na kaya mag-provide kasi Malaki, muscular, ganyan, o siya yung alpha. mga ganun. Di ba? Sa iba, height. Gusto matangkad. 0917. Yan, isa pa pala yan. Kakain na. Isa pa yung anong tawag dito? Usual na nababanggit na flow, yung height. Na wala kang magagawa. Di ba? Oo, wala kang magagawa. Yung weight, may magagawa ka pa Pero yung height, wala. Pero, yun, ang hirap. Mahirap po. Na-acknowledge na mahirap tong topic na to. Kaya ako sa inyo, wag na kayo pumasok sa dating pool. Saan? Joke lang. Does it matter? Gusto kong balikan yun. Hindi. Iba kasing app yun Pag-date. Yung pag-dating app, sa mga ganyang sa app, nagmamatter pa ba yung looks? Ay, nilalagay talaga ako sumunod. Ang bilis Parang kanina pa tahimik. Kanina hindi ko magsasalita. Pagdating sa dating app Inaabangan niya yung moment niya Para nakalagay yung mga halata ko sino may experience preference ng iba Nakalagay parang gusto nila dad bod. Ganun. Nilalagay nila o kaya slim o kaya yung age around 26. So din nga, parang wala kang makikitang may general preference din sila. May preference din sila. Pero iba-iba. Nag-iiba-iba yung preference. Makikita mo dito. Pero, gusto ko yung merong maliit. Gusto ko yung medyo maliit yung Steve, height. may common denominator.
Natawa to. Nilalagay nila yung height. May common denominator. Right yung height. Ang common denominator dapat from the big four. Yun, nilalagay din Ano nila Big yun. Four? Yung mga UP. University. Iba na yan. Oo. Requirement yan. Iba na yan. May Parang more kotse. on ano yan more on Status. status. Hindi na mukha eh. Hindi na mukha yun eh. More on status. Pero kasi yun yung nahanap nila eh. Sige nga, nandyan na rin naman tayo. Nakakadagdag sa Wala to sa attractiveness din yun eh. listahan eh. Yun nga, nababawi ba? Yung halimbawa, pangit ka physically, nagagawan ba ng paraan na pagdating sa status Basta may pera. or nababawian? Basta may pera ka. Hindi yung ipapaayos ha. Kunwari, Hindi, Kahit di may pera, basta may pera ka. Basta may pera. Yung sa status, Pumopogi ka. yung sports mo, medyo hindi ka gopings pero F1 racer ka. Or sikat na baseball player ka. May dating pa rin sa babae yun. Kasi di ba yung mga yung mga naghehenete, usually maliliit. Oo, kasi para magaan. Para magaan. Malaki kita doon. Yan yung mga kapanood na ako din eh. Malapit na. Anong tawag dito? Humor. Nakakabawi sa humor. Sa simula, pero pag wala kang pera. Oo. Pera pa rin yan. Pera pa rin. Patatawa yan. Pag nagutom, wala ka na. Patatawanin mo, tapos yung magkakakabag Hindi na yung makakangiti pag wala na pera. Tingin, parang ang sama ng usapan na to. No? Pakiramdam ko, mas malala pa tong episode na to. Kesa dun sa locker room talk. Mas kinakabahan pa ako dito. Pero ano naman to, opinion natin. Yung nakikita natin, wala kasi ditong ibang opinion. Halimbawa, yung ibang tao. Hindi namin sinasabi na tama ha. Yung halimbawa, yun, nagbase ka sa status na attractive yun kasi ganito siya, mayaman, ganyan. Hindi namin sinasabi na yun yung tama. Nawi-witness lang namin na may mga ganong cases. Di ba? Na pumopogi siya. Medyo namamanay na eh. Tsaka makikita mo, mga babae na din nagsasabi na basta may pera. Yung pera yung nahanap. Tsaka nakita niya nakita ni Arvin sa dating app required na nasa top, ano yun? Big Four. Hindi, ang ano naman dyan, sa mga nababasa ko, is, ang explanation naman dyan is yung parang, yung security. Ability to provide at security. Kasi, parang yung naging issue dati, yung nag-a-apply, tapos hindi niya tinanggap yung offer na malaki, kasi mas malaki pa yung worth niya. Na ano niya yun? Yung napag-usapan natin. Yung sweldo. Oo. So parang, yun, personal preference na kung gusto mo mas maganda yung buhay mo, di mamimili ka talaga. Kasama na doon ang looks, tsaka yung meron yung income. mayamang jutes. Ano ba tawag doon? Yung mayamang jutes. Mahirap na ducks. Parang ganyan. Sabi ko, ang tanga ng tanong ng mga to. Parang, napapailing na lang ako. Next question, Daya. Next question. Mayamang jutes. Mahirap na ducks. Wala, mahirap na jutes eh. Anong tawag dito? Masama ba na magkaroon ka ng parang physical standards? Kasi yun yung inaano ngayon di ba? Na parang, kaya ako kinakabahan sa episode natin na to kasi meron tayong standards pero kasama physical. yun sa kasama yun sa part yun ng survivability nyo. yung paghahanap mo ng partner. Siyempre, hindi ka naman tatagal kung hindi mo gusto yung itsura niya. Kahit ano yung itsura niya, basta gusto mo. Okay lang yun. Ako, kumbaga, ma-workout mo so, yun. kumbaga, ang inaano ko, okay lang na may, tingin ko may pangit. Kung pangit, pero yun pero sa akin Pero lilinawin ko lang, hindi porket may preference ka, yung nagustuhan mo, hindi ibig sabihin, gusto ka rin nun, ha? Kailangan, malinaw yun. May preference din yun, at hindi ikaw yun. Hindi, kailangan kasi, may gusto rin siya. Meron kasing iba nagiging forceful. Kaya, yun lang, kailangan malinaw lang na... Hindi, tsaka, yun nga, i-acknowledge din na hindi ko pwedeng ipuwersa yung preference ko sa preference ng karamihan or ng iba na pangit yan Pangit yan ang pinili mo, pangit yan. Pwedeng para sa akin, pangit yun, pero hindi naman sa kanya. Pero wag natin i-bash ang tao kung para sa kanya pangit 'yun. Oo, tama. Para sa kanya pangit 'yun may mga ganun nga. 'Di ba yun yung nangyayari kasi ngayon na parang halimbawa nasabihan niya na pangit si ganto. Parang pangit daw 'yun. Hindi, crush ko yun Wala yan sa kulay, wala yan sa ganto ganyan. Yung iba kasi nasabihan pa ng
yan yung ano mo, paltang-paltang mo naman. Grabe naman. Parang t-shirt lang. Magulang yan, no? Hindi. Parang ang hirap tuloy. Tamo, kasi yun, Magulang. Hindi, kasi yun nga, ang masama kasi doon, ine-enforce niya sa ibang tao. Na parang wag naman din Pero gano'n. wala ka choice kapag magulang nagsabi nun. Ay, hirap. Mahirap ba, Eric? Hindi, I mean, Hindi ba nakakunot ang hindi, kasi nga, napapaisip ako kasi, parang maraming factors dyan yung papasok yung, kung makikinig ka ba sa preference ng iba, paninindigan mo yung preference mo, or, yun. Kasi, yun nga, sabi ni Steve, kung may napapangitan ka, hindi nga naman meaning nun, wala nang makakatuluyan yung taong yun. Kumbaga, may magswaswak. Kanya-kanya kasi yan. Kanya-kanyang katapat. At saka, yun nga, kung halimbawa, hindi naman iisa yung naging model natin ng preference natin. So, yun. Kaya, medyo, wala naman talaga. May consensus na appealing, tsaka hindi appealing. Mm-hmm. So, ito, minsan may papakita sa akin. Hindi ko trip. Hindi, yung ganda nito eh. Ito, okay to. Tapos di niya trip. Pinipilit nyo isa't isa. Hindi, maganda yan. Hindi naman. Diya, sabi ko lang. Hahaba usapan na, hindi ka na. Tapang nung shinare na yan ni Bob Okay. Tapang nung sharing mong yun Okay lang ba yung marinig ni Ninang? Hindi, alam ni Ninang yan. Alam ni Ninang. Papakitaan kayo. Ito, maganda. Na nagpapakitaan kayo. Hindi yun. Then, ng gadget. Kung up to date. Ito, alin ang mas madaling tanggapin? Yung flaws na physical or yung character? Akala ko yung... Ako physical. Mas madaling tanggapin? Yung character may halong pride yan. Minsan di ako Yung papayag na character, kailangan mo, kumbaga, may flaws din sa character, pero, kumbaga, yung iba, hindi papayag na sila ay masabihan mong ganito. Yung ganito ugali. Magano ba, lalaban pa. Baka ikaw yun. Part ba ng physical pag mabaho? Oo. AJ, nararamdaman mo ba yung baho? amo yan eh. Ganda, Physical. mabaho. Pero May ganun ako eh. Maputi pero maasim. pero dyan sa smell din. Ginila mo ba? Medyo sa mga nabasa ko is related dyan yung hormones eh. So kaya may mga couple na halimbawa pagbuntis yung babae, ayaw nila ng amoy ng asawa nila. Sobrang na-enhance. Hindi, bukod doon is dahil naiiba yung kanilang hormones, yung preference nila yun sa smell, nawawala. Nag-iiba. And then after nilang mga anak, balik na ulit. Okay, gusto na ulit nila amoy ng asawa nila. So hindi rin siya one size fits all na yung pamangon na to, mabango siya for everyone. O yung amoy. Medyo hawig pero magkaiba tayo ng reason. Kasi ang sa akin, kaya ko naman mas madaling matanggap yung physical kasi acceptance na lang talaga ang magagawa mo doon dahil nandun na yun eh. Yun hindi mo mababago. Pero yung character flaws, kaya sabi ko medyo pares tayo pero flip. Ang sa akin naman, yung character flaws, pwedeng baguhin. Na pwede yung pag-usapan na, yung physical, bastos ka doon pero yung sa physical hindi, merong mga certain physicals na hindi mo na mababago at merong mga mababago mo. Totoo. Na mamaya na topic na question din natin. Okay sana siya yung kasi yung masyadong maingay. Mataas yung cheekbone. Yung nasa noo. Pero tanggap ko kasi gusto ko yung character niya. Wait lang. So yun, tanggap mo hindi mo tanggap ang physical pero tanggap mo ang character. Hindi naman sa hindi tanggap, may comment, parang ganoon. May comment. Ang hirap? Ano ba? Tanggap, 'di ba? Anong mas madaling tanggapin? Mas madaling physical flaws or character flaws? Mas madaling matatanggap ang physical kasi hindi unless pa surgery mo siya. Yun na yun. Physical siya eh. Kung paano hulma, yan na yun. Or gawaan mo ng paraan naturally, kunwari, mataba, papayat ka. Yun, kung ganyan. Ang iniisip ko kasing physical, halimbawa, mga bingot or hindi, abnormal. Medyo na yun eh. Pero, hindi.
Deformities no na yun. disrespect, pero hindi siya appealing to most. Kasi Hindi, joke lang. Nasabi mo. hindi. Naging Binenta. naging disrespectful tuloy. hindi kasi Gets na, gets. genetically is pwede siyang ipasa o something ganun. So, yun nga, parang for me, mas madali kong matatanggap yung physical flow. Kasi nga, yun na yun eh. Yun na yun, oo. At saka, dito, kung magugustuhan mo yung tao, nagustuhan mo na yung physical flow. Package na yun. At saka, di ba, over the years, magbabago naman yan. Oo. Pero kunwari, gusto mo yung character niya, kahit anong mangyari sa kanya, kung gumanda pa siya lalo, bonus na yun. Pero yung character, yun yung nagustuhan mo. Ikaw, Arvin. Depende sa profile pic. Depende. Basta ako hihingi na ako medical. Pag halimbawa sa dating app, saan ka nakabase? Sa preference nila or sa itsura nila? Hindi. Pag may mahabang nakasulat, binabasa ko pa rin eh. Wow! Gentleman. Attentive. Ayun. Sensitive. Pag wala kasi nakasulat, di nag-effort, so may chances na hindi din totoo yung picture nila. Ginamit lang. Oo. Pag may physical flaws tayo, should we really embrace it or do something about it? Do something about it. Pero sa akin, Depende. huwag mo na masyadong i-embrace. Parang may stuck eh. Physical Tanggapin flaws? mo lang. Tapos Physical flaws. baguhin. Depende yan. Hindi, kung mga pimple lang, kaya yan sa hila-hilamos. Maghilamos ka. Oo. Diba? Mag-ano ka. Depende nga. Sakain mo. Kung flow mo ay kulang ka sa height, wala ka ng choice. Ayan, yung mga Tanggapin mo ganyan. na lang yun. Depende, ang kapapatakan talaga niyan, depende dun sa physical flow mo kung kaya ba siyang baguhin or wala Yun na. nga, katulad Yun na talaga yung, yun eh. Kunwari, medyo malit ka. Ang doon, ayusin mo na yung character mo. O tumayo May ka forma lang. ka. O, ayusin mo yung mag-e-effort yung ka stance sa- mo. Ayun nga, pero Hindi ka magsusuot ng yung stripe, oversize, yung ganyan. mga ganyan. Para lang, kumbaga, may paraan pa rin eh. Madadaya mo yun. Tapos, character pa rin. Hindi bank account? Hindi bank bank account. Bank account. Hindi, yan. Katulad din yan. Kasama na. Part Kasama yan. na. Part Kasama na yan. yun. Part yan. Bank Kasi account. parang wala tapos lahat. Hindi, ano bang ibig sabihin kasi nung embrace? Baka kasi yung iba, embrace ang sinasabi na parang, ano ang interpretation nyo doon? Pag sinabing embrace your flaws. Yakapin mo. Ano mo yayakapin yung height mo? I love my fats! I love you! Embrace! Hindi, yung parang acceptance din. Pero kailangan gawin mo ng paraan kung nababagabag ka na. Yung medyo... Yung mental health mo, sabihin natin, ganyan. Para lang pampalubag-loob na. Sige, tanggapin mo muna mataba ka. Para, may paraan naman. Baka nga naman yun ang ibig nilang sabihin doon. Nang embrace hindi, baka acknowledge. i-accept mo lang. I-acknowledge mo mo. lang na, di ba yung ibig sabihin, hindi, ano problema yun? Mataba ako, masarap ako kumain. Baka naman mas negative yung effect pag baguhin mo siya. Kasi halimbawa, kung yun nga, masarap kang kumain, and then magkakos ng stress yung pagda-diet, na... Hirap. Hindi kasi yung iba, may Iba-iba tayong interpretation dun sa embrace your may bumati flaws. sa akin na, taba mo ngayon na, ganyan. Ako naman, minsan, depende sa tao. Kunwari, kilala ko si Steve. Hindi, siguro concern lang, baka magkasakit ako. Bully talaga si Steve. Kupal lang talaga. Kupal yan talaga. Kupal yan? Sa bagay. Kupal yan si Steve? Sa bagay daw. Sa bagay. Sa bagay. Sa bagay. Parang may pinaghugutan. Sa bagay. Hindi, yun lang. Sa akin nga, kumbaga, ang embrace sa akin, parang i-acknowledge mo. Tapos isipin mo na, kunwari, kunwari, panda ka, ganyan. Wala namang problema din. Wala lang. Okay na yun. Pero kunwari, yung sobrang pagka-embrace mo na parang nadidepress ka na, parang yun yung sala sa akin na masyado mong in-embrace yung sinasabi nila. Ang sa akin naman, ang interpretation ko ng embrace, medyo negative na wala ka nalang pakialam. Na kung mataba ako, ano. ano. Tanggap mo,
pero wala ka rin planong gawin. Baguhin. Oo, na, yun nga, mataba ako, marami akong pimples, parang ganun. Hindi, parang ganun, hindi mo siya tinatanggap as flaws. Sa akin, medyo hawig doon, pero opposite nung sinabi ni Steve. Ganun din sinabi niya kanina, parang pero flip. Hindi, sa akin ganito. Kumbaga parang, may flow ka. Hindi, kumbaga wala kang, wala kang pake. Ang akin lang, whether may gawin ka o hindi, wala kang karapatang mag-blame ng iba. Kasalanan mo yun eh. Hindi mo ginawa ng paraan. Kasalanan mo yun. Malungkot ka dahil dyan. Kasalanan mo yun. Yun yung sa akin. Ang akin lang, parang, may kung wala kang pake, tanggapin mo lang yun. I mean, dapat wala ka rin pake sa consequence. Kung sakali, di ba? Kung may consequence kung baga, basta wag mo lang sisisihin ng iba. Ang environment. Kung bakit ka nandyan sa sitwasyon na yun. Tingin ko dun, kung wala kang pake, hindi mo siya kino-consider na flow. Kumbaga, kung mataba ka, hindi mo iniisip na yung pagkataba mo i-flow. Parang normal lang sa'yo. Yun yung tingin mo kung wala kang pake. Yun nga, kaya tingin ko, kaya para sa akin, negative yung embrace your flow pag ganun yung approach, na wala kang pake, na tingin mo hindi siya flow, pero in reality, masama sa'yo yan. Masama na pala sa'yo yung... Ganun yun sa akin. Parang, inisip ko, taba ko, pero inisip ko, kunwari, babaguhin ko ba yun o hindi? Nasa sa akin na yun. Yung meron akong pinapanood kay AJ na isang YouTuber, streamer siya, na sobrang dumi ng bahay niya. Yeah. Pero, milyonaryo siya. At yung mga... Wala siyang hindi niya napapalinis? Hindi, pera naman yung nakakalat. Hindi pera. Kasi pag nakita mo pag nakita mo, sobrang... Trash talaga. Sobrang trash. Sobra. Kasi pwede kang makakita doon ng patay na daga. Gano'n siya sinasabihan na siya. Ano siya naging milyonaryo? Streamer siya. Ay. So, kain, tapon. Makes sense. May mga siya, yung mga viewers niya sinasabihan na siya maglinis. Pero ganun talaga sistema niya eh. At wala siyang pakialam. At ine-embrace niya na, ganito ako wala akong pakialam. Pero in reality, possible siyang hindi niya nakikita yun. Hindi, nagkakaroon lang siya minsan ng mga problem sa health niya. Tama. Ay, malamang. Kasi siya, ang normal niyang iniinom, Dr. Pepper. Mataba siya? Payat. Doyo. Unfair. Doyo. Ayun. Yeah, hindi niya nakikita na flaw niya yun. Kumbaga, ganito ako part to ng kung ano ko. So kayo, Eric, Arvin, ano sa inyo ang okay? Embrace or do something about it kung may physical flaw ka? Hindi, kailangan mong i-embrace para gawa mo ng paraan. Yakapin mo. Parang yung kay Bob, acknowledge mo. Pag hindi mo tanggap na yung kunyari, may pagiging yung flow mo yung tingin mong flow mo yung metaba, hindi ka naman mag-exercise kung tingin mo hindi siya flow Oo. Totoo. Madaya to si AJ. 3 kanin. Oo nga Hindi tumataba. Pero may ganun din May nasa genes din kasi talaga. Pogi pa. Sabi ng mga Sabi ng mga tita. Sige, sabi mo. Reply. Ayun, siguro ang magandang message doon na yun nga para sa akin, you can do something about it. Kasi kahit pa sabihin natin may physical flaw ka, meron kang positive na maiha-highlight mo. Parang lagi mo isipin yun. Isa pa pala akong isisingit. Yung kunwari, tanggapin mo din, di ba, embrace mo, lalo na kung parang loved ones mo yung nagsabi. I mean, kabarkada, yung ka-close mo, kabarkada mo, family mo. Kumbaga, yun yung tipong pag-isipan mo. Pero kung sinabi nung taga-palengke na pogi, ganyan, huwag mo napansinin. Kung reverse psychology ka, tuloy mo yan, sige. Okay yan. Hindi nga, kaya anything na sabihin nung mga nasa parang core group mo, nasa sayo pa rin kung a-actionan mo yun. Pero tanggapin mo. Yung parang embrace na parang tanggapin mo lang. Pag-isipan, pag wala, wala. Tsaka siguro, as ikaw yung friend or ikaw yung family member, i-consider nyo rin kung paano nyo sasabihin. Kasi i-acknowledge natin na tapos na yung mga panahon ng hindi soft.
Hindi, kasi ngayon nga, hindi mo na alam kung sinong soft at sinong hindi, na possible na may masasaktan ka nang sasabihin mo lang na simpleng katulad na lang kanina nung sa kainan. Hindi kita nakilala, ang taba mo kasi. Di ba? Parang pwedeng masabi mo yun sa kung sinong hindi naman ganun ka-strong. Na pwedeng damdamin niya pala yun na maghapon nang nasira yung araw niya. Sinabihin ako na hindi kita nakilala. Ay, ikaw ba yun? Kung bigla ako magdabog doon. Oo, di ba? Pwede ka na. Grabe ka naman, nakain ako. Damay-damay na. Di ba? Parang ganun eh. I-acknowledge natin na ngayon, hindi lahat kayang i-accept yung pag-receive ng ganong mga comments. So, ingat tayo sa pagsasalita. Kaya, feeling ko hindi naman sasabihin ni Kuya yan kung hindi niya kilala si Bob. Isa pa rin yun. Yun nga, sa pag hindi mo kilala, mag-iingat ka. Oo. Pero pagkakilala mo, mag-iingat ka pa rin. Mahirap din ako mag-iingat ka pa rin eh. Kasi, pero depende sa relationship nyo. Katulad, simula bata, nakikita niya na ako. Actually, okay, ako nga ang medyo kinabahan dun kasi hindi ko alam yung closeness nila na kagutuwa. Kagutuwa. Ganito na lang. Mataba si Bob ah. Ano ba, siguro yung isang magandang dito, parang segue question or something. Anong flow yung sinabi sa'yo na nayamot ka? Ay, maganda yan. Halimbawa, may yung kay naasar Bob, na ba kayo? Sa'yo, ever since ba, may nagsabi na ba sa'yo na, uy, ang taba mo or something, tapos nayamot ka? Specifically on that situation, that person? Lahat tayo. Parang, sa akin, kunwari sa mataba. Kasi kanina, di ba, yun yung topic, parang nasabihan kanina. So yun, meron ever since ba? Shout out kay, ano pa nung kainan niya? O, tanong mo, hindi mo nakilala. Hindi, iba yung kainan eh. Basta kay Kuya Alvin. Yan. Yung lumian sa may iba na ba? Yan. Parang, wala tunay naman eh. Kumbaga, hindi. Ano nga yun? Pero kung halimbawang hindi mo ka-close ang magsasabi sa'yo nun. Pero ano nga daw ang... Pero in a nice way ha? In a nice way. Sabi mo, nagkakalaman ka ngayon. Sabi, hindi laman yan, tabayan. Pero ano nga daw yung... Magiging ko? Hindi, yung... Matri-trigger ka. Hindi, kung ano yung na-trigger na ako. Any flaw sa atin, kasi ako may naisip na ako, may any flaw sa atin na na-trigger ka? Yung sinabihan ako na parang matigas ang ulo, pero parang initial reaction. At least matigas nga to. Hindi, parang initial reaction na ako na nakaka-offend pero mapapaisip ka rin na paano niya napansin na gano'n na pala ako. Matigas ang ulo mo. So physical flaws to Hindi. Physical. Sorry. Kaya nga, hinawakan ko. Hindi, matigas yung ulo kasi hindi ako nag-helmet. Matigas talaga. Isang ulo eh. Anong ulo ba yan? Matigas yun. Sabi nila. Hindi, sige. Kung hindi man physical yan, ano naman yung relate dun sa kanina? In-embrace mo ba siya o i-change mo siya? Hindi, yung conscious effort. Conscious effort ba na iniiwasan mo o talagang in-embrace mo na strong-headed ka na pag mayroon kang ayaw na ideas? Hindi. Capricorn ka ba? Earth sign. Parang kumbaga continuous learning o parang tinatry ko na mag-adjust na kasi kumbaga napansin nila na ganun. Parang okay, baka nga ganun. Pero syempre, yung initial parang nakaka-offend na totoo na matigas ang ulo ko eh. Parang Tigas nga. Tigas na. Alam na yan. Hindi, pero physically, kunwari sa mataba o ganyan, parang never naman akong pumayat na ganyan ng katawan. Feeling ko pag ganyan na yung katawan ko, medyo sakit ka na. Sakit ka na. Lagi nyo tatawagan. Sakit ka na. So yun nga, di nakalampas na tayo sa tigas ng ulo. Sa physically, whenever ka na-offend, walang any comment na, uy, medyo mahaba na yung balbas natin. Walang ganun. Hindi kahit pasabihin natin hindi ka naman nag-react. Yung sa internally lang parang pucha sakit na ba? Hindi ka to yung sa balbas. Iba ako, feeling ko iba ako tumanggap ng hindi ako ganun kabilis ma-offend na kunwari, ang haba ng balbas nito, ganyan. Parang, minsan, inisip ko, parang, ano yung mali? Ganun pala yung tingin nila. Na,
tingin nila hindi ka naglilinis o gano'n. Try ko, ganyan. Natuwa naman sila. Tapos ako, in-accept ko na lang na hindi na ako pwedeng... Hindi ka natuwa. Hindi na pala ako pwedeng magpahaba ng balbas. Ikaw, mas presentable naman pag ikaw, Heki, may ganon ka? Nung sinaban ako na nakalbo daw ako. Wala, perfect eh. Teka, wait. Linawin natin. Na-offend siya nung sinabihang Sino kalbo. Eric Kalbo ka! Kalbo. Sino Eric yan? Ako ba? Joke lang. Kanina nga ang batean nyo, bobo. Di tanga. Tanga. Sorry. Uy, tanga. Sinabi mo yan, hindi ko dinig. Ayun ka Nasa motor kami. Ay, secret pala yun. Ay, hindi pala pwede sabihin. Hindi pala pwede. Yes, tanga. Physically, Ano sa'yo? Physically tanga? Well, wala, no? wala, tanggap ko namang ari ako eh. Ako, sinabihan ako malaking tenga ko nung elementary ako. Tapos, ano yung doding daga daw ako. Siyempre, bata ka, nalungkot ka. Laking tenga Kasi ko. gusto mo B1. Hindi. B1 ba, B2? Saka yung Gusto niya malaking saging. Saka may politiko dati na malaking tenga, si De Venecia ba yun? Senator? Ang opinion po ng isa ay si opinion ng lahat. Kasi niloloko ko ng mga klase ko. Ganun daw yung tenga ko, malaki daw. Di ba sabi, pag malaki yung tenga, mahaba ang buhay? Oo. So, meron kang 56. Ako, EJ. 56 years ka. Ako, EJ, lalagpas May ka sa... 56 Lalagpas ka years sa 50. ka pa. Ako, sa akin siguro, ang medyo na hindi man na hurt eh. Pero ilag or ilang ako kapag may something ako na... Parang napapaganto ka pag... yung parang, anong tawag dito? Yung medyo may epekto sa nasa paligid ko. Halimbawa, yun, katulad yun, meron akong ngayon eh, yung parang sa skin rashes, ganyan. Ewan ko sa kinakain nata. Na-awkward ako pag napapansin. Box! Oo nga, no? Shit. Mpox pala. Aba? Okay lang yan, guys. Mpox to. Eric, It's too late. Eric, medyo na-offend ako. I-embrace nyo na lang. Medyo na-offend ako. Embrace nyo naman ako. Ay, Embrace nyo yung Okay flaws na ko. pala. Ganyan na lang. kasasabi lang. Appeal lang. Kapopost lang nyo sa chat na nasa Meron Nasa Calabarzon Calabarzon na. na. Ibig sabihin, nasa Calabarzon na siya. Dito na po ako sa Garcia. Hindi. Nasa number 7. Hindi, yung may shoot kayo sa malayo din. Hindi, before ito na may before pa. Tsaka nadala na namin sa derma. So parang more on sa akin sa ganun, yung mga something na maiisip nila na ganyan, nakakahawa, o kaya something na, yun makaka-apekto sa iba. Pero pag yung something na, yun nga, mataas ang noo, pango ang ilong, pimple, yung mga hindi naman makaka-apekto sa iba, parang hindi ako, okay lang. Parang okay lang. Although gusto ko siyang gawa ng paraan, pero hindi ko siya para ika-offend. May plano ko Kunwari, ilong. Hindi, sa ilong wala. Hindi, kunwari ilong. Sa akin, kung halimbawa may pera ako, hindi issue pera. Hair transplant. Hair transplant ang akin. Pero sa ilong, parang okay lang ako sa ilong. Kung ilong, kumbaga, Constant naman Hindi, kasi- lumalaki ang ilong. hindi, tsaka hindi ka naman, kunwari, hindi ka babae or hindi mo puhunan yung yung Physical? yung physical looks mo. Kasi, kunwari, sa mga Hindi, artista. pakiramdam ko, mas marami manonood sa atin. Hindi, yun nga, sa mga artista, Hindi, sa mga artista, parang kailangan nila yun eh. puhunan nila yun eh. Puhunan Sa nila bagay. yun para mag-stay sila dyan eh. Tayo, mostly, ngayon lang naman tayo naging on-cam eh. Oo nga. For 1 year. Yung sa'yo, AJ, tag dito, kung recently, di ba sabi mo ng grade school ka nasabihan ng malaki ang tenga? Ngayon ba, hindi ka na nasabihan? Iba malaki Mas sinasabi malaki. dyan. Iba malaki Mas malaki si sinasabi. B1. Ay, At hindi yan na-open. Hindi na offend, Eric. Wala. wala na nagsasabi sa'yo ngayon. Wala nang... Bossing yung tawag sa akin. Na-offend ka. Dati, kasi parang Babae pa nagsabi dati. ginagago ko eh. Oh, sinano? Anong gusto mo? Tawagin kang boss o bossing? Wala. Panginoon. Ano din yun? Pasok yun sa yung mga physical chance. Wala kong flow. Yung ikukumpara ka sa kung sino yung kahawig mong kahawig mong Ayun, parang tao. kay Blackjack.
Ayun, ganun. Kasi ganun yun sa akin. Blackjack ang tawag sa'yo. Black Mamba. Joke lang. Hindi, may parang pag napapagkamalan akong iba. Yung nangyayari, hindi ko alam yun. Dati nga napagkamala kong si Ren. Oo, tapos... Ren Kinyo. Kinyo. Shoutout Sir Ren. Ano yung pinaka-offending na comparison? Hindi, wala na. Hindi ba dito Paulo ma-offend Santos o yung Eric kung sino Santos? yung kamukha Tingnan niya? natin. Hindi ba na-offend yung kamukha mo? Hindi ko na alam. Sino? alam. Sino ba? Sino? Hindi ko na alam. Kasi, Si ano? Pangit! Grabe. Hindi ko alam kasi Hindi makatapos eh. may instance sa akin, nasa jeep ako nakasakay, may natawag sa akin na random stranger. Kumbaga, Michael, gumaganon siya. Tapos ang sakay lang, siya, may kasama siya, ako. So, hindi na para magtaka kung sino yung tinatawag nilang Michael. Saan yan? Dito sa Batangas? Nasa Ayala Highway ako. Tapos, Na-offend ka doon? Hindi Baka naman. yun yung pangalan mo na naalala ng mga merch doon sa Hindi naman. Hindi ko pa naman ginagamit. yung binibigay. Ano ba pakilala mo? Michael. O ano nangyari doon? Baka yun yung anak mo. Hindi naman. Laki na. Sa pakilala ng mag-e-enroll nanay, si na Michael. Michael. Mag-e-enroll yung anak mo. Baka. Hindi ko wala naman akong Pero kasama. may kilala kang Michael na kamukha Hindi, mo. wala nga eh. Yun, paano nag-proceed yung ano? Hindi, ang nangyari sa kwento, hindi ko pinapansin. Kasi Michael, kumbaga, dude, hindi ako yan eh. Ngayon, Nilapitan ka? hindi. Nung pababa na ako, sabi ng kasama, sabi sa'yo, hindi si Michael yan. So, hindi ko na nang pinansin kasi Nakita ba profile mo o nakataligod ka? lahat kasi tumingin ako. Ano lahat? Hindi, Lahat. Heki, umikot ako. Parang yung avatar, pag nagkikreate ka avatar, umikot. Hindi nasa jeep, nakatingin ako doon, nandun sila. So, gets ko, baka profile, yung side. Tapos syempre, napatingin ako, tinitigan ko, kasi baka kilala ko, mali lang yung pangalan, o something ganun. Tinitigan ko. Tapos hindi ko naman sila makakilala. Tapos mali pa rin yung pangalan. So, hindi ko na lang pinansin. Na in hoping na... Lalaki to kaya di pinansin. Babae. In hoping na hindi na magpatuloy yung wrong Misinformation. hindi. Wrongdoing. Parang maling pagkakakilala. Mm. So parang yun nga, yun, kaya nung pagbaba ko, nakita na ako ng malapitan. Yun. Sabi ng kasama ko, hindi nga yun si Michael. Pogi. Kaya pala pogi. Yun ang hindi ko alam. Kasi hindi yun si Michael, si Mark yun. Yun. Mark! Sabi niya, hindi si Michael. Si Mark. Mark! Hindi ba rin? Mark! Maganda yung hinabol. Hinulaan na pa. Thankfully naman hindi Hindi bumaba. siya si Mark. Try mo, John? John! Tapos, open-minded po ba kayo? Anyway, yun. So, kung sa akin naman, kung tawag dito, hindi naman talaga yung offending siya, pero parang ang weird lang sa feeling na, putya, generic ba yung mukha ko? Parang ganun. Mamasage ka Pero dyan eh. ayaw mo nun ng ano? Ayaw. May naalala tuloy ako na comment ni Sheila. Ano? May nakita kami, nakakilala ko, tapos parang, basta parang sabi sa kanya, hindi ko sure kung kilala niya ako, sabi ko kay Sheila. Kasi, basta sabi ko, hindi ko sure kung kilala niya ako nung nagkabatean kami. Sabi ni Sheila, kilala ka nun, yung itsura mo, hindi ordinary. Abnormal! Abnormal Hindi pala! normal eh. Pwede man sabihin unique. Sabi ni Sheila, sabi ko, hindi ko alam kung magagalit ako. Hindi ko alam ang reaction ko. Ang itsura mo hindi normal eh. Alien ka! Shoutout po kay Mama Sheila. Out of the ordinary! Tawa pa. Itsura mo Pakiulit. hindi normal eh. And then, unique kasi yung itsura mo. Hindi ko alam, ma-offend ako. Hindi. Hindi, ano Pero kayo nga, ma-offend ba kayo kung sasabihin kayo na, yung itsura mo naman generic eh. Hindi, doon nga ako. Nakaka-offend ba yun? Hindi naman. Doon nga ako Parang napaisip. common. Na Oo. parang, Doon ka na-offend sa parang ang dating sa'yo, generic yung hindi itsura kasi, mo.
doon ako na-offend sa Eric idea. nga Doon ako na-offend sa idea na ang daming mistaken identity sa akin. Nakaka-offend pag may wanted poster tapos kamukha mo to Ay, sabihin, Michael? Uy, may nangyaring ganun. Sa'yo? Hindi dito sa Amerika. Nakulong. Pero kamukha niya lang. Kamukha niya lang. Damn. Ito yung reporter na nagre-report. Tapos i-sketch kamukha niya. Kasi yung sa case ko kasi one case yon. And then, iba naman yung, hindi ko alam talaga kasi yung iba naman na, may natawag din na parang ibang tao. Mark naman. Miguel. So, Nagalog lang na mic. baka may nagamit na mukha ko. Nagre-record. So yun. So parang yun yung pinaka-flaw na ano ko. Na experience ko na taken aback ako. Parang tangina. Generic ba yung mukha ko? O ano ba nangyayari sa akin? Anyway, Na-offend ba kayo pag ganyan? Yung sinasabi ng kamukha niya si ganito, si Ito ganyan? nakulong. Magkaiba ng muka. May pero hawig. hawig, Pero iba yung hawig feature Hindi kasi syempre yung mga witness, mabilisan mo lang nakita Pero yun nga, pero kayo, na-offend ba Pati kayo pag hairstyle. halimbawa sinasabihan kayo na tinatawag kayo sa pangalan ng kamukha nyo na artista? Halimbawa ako, natawag akong Bandol. offend ka ba? Lapit. Hindi, natuwa nga ako Ayun. kung siguro artist. Oo nga no, ganun yung reaction ko. Tingin ako sa salamin, oo nga no, Bandol nga. Depende nga. Kasi tanong mo yung... Ako na nakaka-offend. Depende sa tono. Depende nga rin sa kung paano... Tulad nung kinover natin dati, yung kay Blackjack. Kay Blackjack, oo nga. Depende nga. Blackjack. One Pero time, kayo, one time pala, may nagsabi sa akin na nasa shoot. Parang tatay yata nung groom mo, Parang sabi, kamukha mo si Ricky Davao. Like, parang, oo nga no. gopings yun Ricky Davao, oo nga no. Yung balbasaradong Nung Boldstar pa siya. Ako pag nakikita ko si Shaq na gumaganon, ikaw ang yung mukha. Yung naka-orange. na ganun. Nakanguso. Parang si Bob. Ay, ini-imagine talaga ako ni Ricky. Ayun. Paano natin puputulin to? Basta yun, okay lang yan. Meron kayong flaws. Lahat tayo meron flaws. Physical flaws, mental flaws, dental flaws. Marami pa tayong ibang problemang mas kailangan unahin tungkol kaysa sa... Pero, tawag dito, pero kung related na sa health, i-check nyo rin. Baka, masarap mabuhay. Masyado ka ng pogi at masama na sa'yo. Papangit ka Bawasan naman. mo. Untog mo mukha mo. Kampas mo sa pader. Para magising ka. Oo. Mag-emerge ka naman sa buhay ng pangit. Yung sa mga players, pwede kayo mag-send ng pictures yung goping sa inyo, maganda sa inyo. Oo. O kayo, i-check judge natin. namin kayo. Baka ako kilala niyo si Michael. At yung preference nyo. Nananawagan po kami, baka Shout kilala out niyo si kay Michael. Check out kay Michael kung sino ka man. Bro! Michael, hanapin mo kami, message mo kami sa Sa amin. Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Yun. Gutom na to. Kain na. Salamat, Michael. Paalam.